Masayang araw po, mga ka-PL. Baka hindi niyo pa po alam itong tungkol po dito sa mga naipost po ni Madam Doc Lorraine Badoy, mga kababayan. Patungkol pa rin po ito, mga kababayan, doon sa isang abogado na siyang nag-prepare ng impeachment para kay Bongbong Marcos. At sinasabi ni Congressman Erice at ni Congressman Pulong na rin na itong abogado di umanong ito ay bata ni F.L. Lisa o abogado mismo ni F.L. Lisa, mga kababayan. Aba, maliban po, mga kababayan, na itong abogado nga, bata ni F.L. Lisa, maliban po dyan, meron pa pong isa na dapat po ninyong malaman, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa Pusong Pinoy Party List. Aba, alamin po natin kung sino itong si Congressman Nisay, mga kababayan. Ayon po dito sa mga naging post ni Doc Lorraine Badoy. Ito ang sabi. Basahin po natin, mga kababayan, para maintindihan po natin. At hindi lamang po ito pag-uusapan natin, mga kababayan, Marami pa po tayong pag-uusapan na mga kaganapan po sa ating bansa. Mula pa po kahapon yung mga maaaring hindi pa po natin natalakay o hindi rin pa rin po ninyo nalalaman. At itong mga bagong labas na balita po ngayon. Ito muna tayo sa sa mga nag-file nga po ng impeachment kay Bongbong Marcos, kasi ito ang pinakamaingay ngayon at kinasisiyahan ika nga ng ating mga kababayan, pero kalaunan nang malaman nila natawa na lang sila. Lahat ho tayo natawa na lang tayo sa tawag dito, sa balitang ito. Ito ang sabi ni Doc Lorraine Badoy, mga kababayan. Pusong Pinoy Party List. Kilalanin natin siya kung sino ito, Pusong Pinoy Party List is one of the top contractors. Kita nyo na. Contractors din pala di umano ito, mga kababayan. Ulitin ko. Pusong Pinoy Party List is one of the top contractor party list in cahoots with BBM to steal from the people. Ayan, mga kababayan, maliwanag na yan, So, that impeachment case they filed is a pony. Ayan pony planted to railroad the real impeachment case by those who truly want to get to the bottom of the DPWH plunder and nail the mastermind. Maliwanag na po ba? Kaya wala na tayong aasahan doon sa impeachment na yan. Ito pa, pinakamagandang sinabi ni Madam Lorraine. Isa lang kasi ang pwedeng impeachment case per year. Isa lang, alam ho natin yan. Kapag itong impeachment na ito, hindi ho nagtagumpay, magkakaroon po ng 1-year ban para sa impeachment. So, sa susunod na naman na taon, maaaring magsampa ng impeachment sa isang impeachable officials, mga kababayan. Okay. So, inunahan ng contractor party list number 4 sa contractors list para mapagtakpan si Bongbong Marcos ang pinaka-guilty sa lahat ng ito. Ayon po kay Doc Lorraine Badoy, mga kababayan, nakikita nyo naman, ay gilid pala tayo. Ayan, di po ba? Lutong Macau nga, sabi pa ni Congressman Pulong Duterte, ang impeachment laban kay Bongbong Marcos. Di ba meron isa pang nag-file ng impeachment, itong Makabayan. Impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ngayon, para hindi po
yung sa Malacanang, sa Makabayan, ang uunahin na pakinggan o asikasuhin na impeachment laban kay Bongbong Marcos, nag-file din, mga kababayan, ng impeachment ang kampo ni Marcos mismo kay Marcos. Ha? Sino itong kampo ni Marcos? O ito nga, sinasabing abogado di umano ni FL Lisa na siyang nagpa-disbar kay Atty. Glenn Chong. At itong party list na si Congressman Nisay, kasama di umano ito sa grupo, sa team nila Marcos o ng administrasyong Marcos. So, ang maaaring magiging o ang mauuna na impeachment o pakikinggan sa pagdinig, maaaring ito ho. Itong isinampa nila Nisay, inendorso ni Nisay, isinampa nitong abogado ni Lisa. So, pangharang po ito sa iba pang impeachment laban kay Bongbong Marcos. Maliwanag po, mga kababayan, na natatakot talaga sila na ma-impeach o mismong si Marcos, mismong si FL Lisa. Maliwanag po na natatakot talaga sila sa impeachment laban kay Bongbong Marcos. Kasi kung talagang seryosohin lang itong impeachment laban kay Bongbong Marcos, mga kababayan, siguradong mai-impeach siya sa napakaraming impeachable offense na kinasangkutan niya na maaaring dalhin yan at pagtalunan sa pagdinig. Napakarami. So para maharang, unahan na nila. Ito ang unang diringgin, mga kababayan, sa pagdinig. Itong sa abogado ni Lisa at kay Congressman Nisay, na sinasabi ng ating mga kababayan na ito'y pangharang lamang di umano para wag ma-impeach si Bongbong Marcos. Ito ang isi-serve pag hindi ito nagtagumpay 2027, mga kababayan, alanganin na ang impeachment. Kasi ano na yan tawag nito, filing na yan ng kandidatura ng mga tatakbo sa pagka-presidente, sa pagka-vice-presidente, pagka-senador, at kung sino-sino pa itong mga tatakbo na mga buhaya. Alanganin na. So, ito po ang pangharang doon sa iba pang impeachment laban kay Bongbong Marcos para magkaroon ng 1-year ban. 1-year ban, alanganin na po yun. So, maliwanag po sa ating lahat, mga kababayan, na natataranta talaga sila. Natatakot talaga sila sa impeachment na sangkaterba na inihain laban kay Bongbong Marcos. Sana manalangin po tayo na hindi ito ang mauna na diringgin, kundi yung sa iba. Pero ngayon, nanabuking na ng ating mga kababayan, ikinanta ni Congressman Pulong Duterte, ikinanta ni Congressman Erice, itong mga taong ito na nag-prepare at nag-endorso, mahiya naman siguro sila, mga kababayan. Mahiya naman kayo, Malacanang, na yung nag-file pala ng impeachment laban kay Bongbong Marcos, tao nyo rin pala di umano yan. Delikadesa po. Kamusta po ang delikadesa sa inyong buhay-buhay? Meron pa po ba? Ginagamit niyo pa po ba ang delikadesa? O baka naman puro kakapalan ng mukha na lang po? Ang pinaiiral ho ninyo, mga madam at sir, sa ratings pa nga lang ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, di ba? Mapa-approval ratings, mapa-trust ratings, mapa-performance ratings. Lagapak Lagapak si Junior, mga kababayan maliwanag ho na ayaw na talaga ng tao sa kanya. Sa mga ratings pa lang, lagapak na siya. Karapat dapat lamang po
Para sa akin lang bilang isang mamamayang Pilipino na hindi na sumusuporta sa kanya at marami pa sa ating mga kababayan ang hindi na sumusuporta sa kanya na ma-impeach na itong ating presidente. Ayan na, napakarami pong nag-file ng impeachment laban sa kanya. Samantalang kay BP Inday Sara, meron man, oo, pero wala na paulit-ulit lang po yung grounds Kung ano yung grounds for impeachment laban kay BP Sara noong nakaraang taon. Ito rin ang gamit nila. Binasura na nga noong nakaraang taon Hindi ba? Tapos, yun pa rin ang gagamitin nila. Parang tanga lang. Kumbaga sa damit, alam mong bagong laba, basa pa, susuotin mo, hindi maaari yung ganun. Di ba, mga kababayan? Ngayon, kung hindi man ma-impeach itong si Bongbong Marcos, mga kababayan, dahil nga naharang na nila, inunahan na nila yung iba pang mga impeachment na isinampalaban kay Bongbong Marcos, at least, maliwanag po sa ating lahat ng ating presidente ngayon ay hindi na sinusuportahan ng maraming Pilipino. Maliwanag ho yan. Lalo na kapag naganap na po itong rally na pangungunahan po ni Manong Chavit, itong tinatawag niyang one time, big time. Balita ko, mga kababayan. Balita ko lang naman Balita ko, napakaraming taong dadalo. Kasi napakaraming tao din po nitong si Manong Chavit. At ito ang pinakamalupit na nabalitaan ko tungkol dyan sa one time, big time na yan. Ito'y kwento lang naman po sa akin, mga kababayan. Lahat naman po kaming mga vlogger, may mga kakilala po kami na nagkikwento ho sa amin sa mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw, linggo o buwan. Ito'y kwento lang din po sa akin. Meron na di umanong mga iba't ibang mga business group o mga businessman ang handang sumama po sa one time, big time rally na pangungunahan po ni Chavit Singson. Nako, gaano kaya karami ang mga business groups na yan? Mga businessman na yan? Gaano kaya karami yan, mga kababayan? Halimbawa, ipagpalagay ho natin na umabot po kahit 2 milyon lang. Naku, karami na ho yan. Isa na ho yan sa mga dahilan na maaaring pakinggan, tignan ni Bongbong Marcos na ayaw na sa kanya ng mga Pilipino. At siguro dapat na siyang mag-isip na kung saan na lang siyang bumaba. Para hindi kahiya-hiya sa pamilyang Marcos na ang unang Marcos pinatalsik, ang pangalawang Marcos pina-impeach. Mas mainam pang bumaba na lang siya. Meron pang delikadesa kahit paano. Di po ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito sa nangyaring pagdinig po sa Senate Blue Ribbon Committee. Di bagay, hindi lamang po mga mambabatas o mga kapwa ni na senador o mga kongresistang mambabatas na may matinong kaisipan ang nagsasabi na walang silbi, inutil ang nangyaring pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa maanumalyang flood control project, kundi maging ang ating mga kababayan, karamihan ng sambayan ng Pilipino ay nagsasabing inutil, walang kwenta. Ang komite ni Panfilo Lacson. Ito bumuelta. Excuse me. Bumuelta po, mga kababayan, si Panfilo Lacson, napikon. Marunong din naman pala mapikon itong mama na ito. Bakit di mo ayusin?
yung pagdinig mo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, Panfilo Lacson, para hindi nasasabihan yung committee mo o mismong ikaw na inutil, walang kwenta, patunayan mo na totohanan yung pagdinig mo sa maanumalyang flood control project. Yung mga mastermind na kilalang kilala na ng ating mga kababayan, pangalanan mo, idamit mo. Huwag yung parang iniiwasan mo. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, kapag ka nababanggit na daw ninyo ang pangalang excuse me ha, ang pangalang Romualdez, biglang naiiba daw yung topic biglang tawag nito, biglang nababago yung script o hindi o natitigil pansamantala yung inyong pagdinig dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. O nahahalata ho kayo ng ating mga kababayan, Panfilo Lacson, na para bagang meron kayong kinikilingan, na para bagang mas matimbang sa inyo si Martin Romualdez kaysa sa mga sambayan ng Pilipino na nagtitiis ng baha araw tuwing may bagyo, tuwing may ulan. Kalaunan nababawian pa ng buhay yung iba nating mga kababayan. O ito ho, sabi niya tikunin din pala itong mama. Pang-iinsulto sa Blue Ribbon, pang-iinsulto rin sa Pilipino. Ginagamit na naman ng Pilipino. Dilaw na dilaw ang datingan Dilaw ka na ba ngayon, Panfilo Lacson? Huwag niyo pong dinadamay po ang Pilipino. Dahil karamihan po ng Pilipino, mismong ang komite ho ninyo ang nang-iinsulto sa palagay ko. Di ba? Parang binabaliktad po ninyo, pabiktim ho kayo Style bulok yan, sir. Yung pabiktim nyo. Ito, pang-iinsulto sa Blue Ribbon, pang-iinsulto din daw sa Pilipino, mga babae, sabi ni Ping. Aba, kami po ang naiinsulto sa inyong komite. Panfilo Lacson. Senator Ping Lacson, mariing pumalag sa kritiko ng investigasyon ng flood control project. Mariing pinuna ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson ang umano'y pang-iinsulto sa kanilang investigasyon tungkol sa maanumalyang flood control project. Kahit ni Lacson, ang pandalait sa investigasyon ay hindi lang laban sa kanilang miyembro, kundi isang insulto rin sa mga Pilipinong sumusubaybay sa kanilang pagdinig. Oo, sumusubaybay po kaming sambayan ng Pilipino, Panfilo Lacson, sa inyong pagdinig. Pero kami po ang naiinsulto dahil yung taong nais namin matukoy mo mismo magmula sa bibig mo na siya ang mastermind, sana nabanggit mo, hindi nyo po nagawa, sir. Ito po ang naiinsulto rito. Ang sambayan ng Pilipino yung inyong komite. Sa palagi ko, sir, ang maraming Pilipino ang naiinsulto. Nasasaktan lang kayo. Kayong, lalo na ikaw, kasi ikaw ang chairman ng Senate Blue Ribbon Nasasaktan ka lang, sir. Kasi masakit talaga ang binitawan ng mga salita ng ating mga kababayan. Totoo naman yan. Di ba? Bakit hindi niyo po kayang pangalanan si Gutesa? Si Martin Romualdez. Sinabi na po ni Gutesa. Nasabwat si Romualdez. Sinabi na rin ni Saldico. Ano pa ba kulang? Kinakailangan si Marcos mismo ang magsasabi na sangkot yung pinsan niya? Hindi na siguro kailangan. Pero, itong ating mga kababayan na nagsasabi lang ng Republic of Mindanao,
katulad ni Attorney GB Mondok, kinasuhan ng sedition. Di ba? Nag-post lang naman sa kanyang social media account, nagpahayag lang naman na nananais niya na maging Republic of Mindanao o secession for Mindanao. Di ba? May kaso kaagad. Pero yung mga pinangalanan na, katulad ni Romualdez, pinangalanan pa mismo ng tropa niya, ng mga kaibigan niya, tulad ni Saldico, wala lang. Nililihis-lihiso ninyo, iniiba-iba ninyo, para hindi mapag-usapan at lumutang ang pangalan ni Martin Romualdez. Ibagay kami po ang iniinsulto ninyo. Kaming Pilipino ang iniinsulto ng inyong komite. Isa ka na rin sa mga nang-iinsulto sa amin, sa palagay ko. Yun ang nararamdaman ko eh. Aniya, para pangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearing. Ayon kay Lacson, ang ganitong klase ng panlalait ay naglalayong pahinain ang kredibilidad ng komite at ikuble ang tunay na katotohanan sa likod ng proyekto. Sir, naku po, sapol na naman kayo dito. Kayo po ang nagkukuble sa katotohanan. Kayo po ang natatakot na pangalanan ng Martin Romualdez. Hindi po sa akin ang galing, kundi kay Senator Rodante Marcoleta na kapag nababanggit na daw niya ang pangalan Romualdez, ay agad-agad mong pinatitigil. Hakup po. Tapos gusto niyong palabasin ang katotohanan na kayo po, sa palagay naming mga Pilipino, ang nagtatakip po sa katotohanan, sir. Mahiya naman po kayo sa sinasabi nyo. Lahat po na sinasabi nyo, sapul kayo. Di ba, mga kababayan? Bakit? May credibility pa ba ang Blue Ribbon Committee sa Senado? Sir, meron pa po ba kayong kredibilidad? Sa mabanggit nyo lang ang pangalan Romualdez, hirap na hirap kayo. Doon pa lang, nalagas na po ang inyong kredibilidad. Yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung ganoong karami na mga taong nanood kahapon sa inyong pagdinig online, hindi pa ho yun. Kung totoo sana ang naging pagdinig ninyo yan sa inyong komite. Ilan lang ba? 22,000 live viewers. Kung si Rodante Marcoleta yun, baka umabot pa ng 60 yun. Napakaliit lang po na mga nanood sa inyo. Patunay ho nun na hindi po nagtitiwala sa inyong komite na ang ating mga kababayan. Mahiya-hiya ho kayo. Tayo na kasi, kailan ba kasi mapapalitan ang liderato ng Senado? Sana yung mga kaibigan natin dyan, na mga senador, mga Duterte, mga Duterte Black, ika nga kung tawagin. Kasi kaalyado natin yung mga yan eh. Sana naman po mga sir, kumilos na po kayo. Ikuditan yun. Di ba? Kumilos na po kayo para mapalitan ang liderato ng Senado. Pero yung kudita na yan sa Senado, kayo lang po nakakaalam. Hindi naman po namin alam yan. Hindi naman po kami senador. Hindi rin po kami abogado. Kayo lang po nakakaalam kung paano nyo po gagawin niyang mapalitan ang liderato ng Senado. Kasi pag napalitan ang liderato ng Senado, siguradong maibabalik si Senator Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee at siya ulit ang magiging chairman. Yan. Maaari. Mayroong kredibilidad talaga
ang BRC. Kapag si Rodante Marcoleta na ang magiging chairman nito. Sa ngayon, hanggat hindi si Marcoleta, Senator Panfilo Lacson, huwag po kayong mapipikon sa amin, sir, ha? Karapatan lang naman po namin na ilahad yung aming mga saloobin. No, ho, sir? Kasi yan ang napapansin namin sa pagdinig ninyo Yan ang nakikita namin, kaya nga kami walang gana manood kahapon. Sa simula lang ako, tapos nung hindi pa nga umabot yata ako ng kalagitnaan. Nakapanood, walang kwenta talaga, sabaw, ampaw talaga ang pagdinig kahapon sa Senate Blue Ribbon. Kayo po, mga kababayan, tanungin ko. Nasiyahan ho ba kayo sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon? Nasiyahan ho ba kayo? Kontento po ba kayo sa mga pinagsasabi nila? Di ba hindi? Paki-comment po para mabasa natin. Ito pa isang balita, mga kababayan, na sinisigurado nitong si Senator Rodante Marcoleta na ito ngang si Martin Romualdez, dating speaker, mayroong ebidensya talaga na nauugnay dito sa flood control o ghost project na ito. Ito, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Kanina lang po, mga kababayan, sa kanyang press con, kasama sila ni Senator Amy. Ito, basahin ko. Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na may mga ebidensyang nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y ghost flood control project patay sa kanyang isinumiting minority report. Nabanggit na rin po ito kanina. Bagamat mayroon siyang isinumiting minority report, kanina nabanggit na rin po ito, mga kababayan, sa kanyang press con nilang dalawa ni Senator Amy Marcos. Meron maliwanag na meron pong ebidensyang nag-uugnay kay Martin Romualdez sa flood control project na scam. Bakit hindi ito pag-usapan sa Senate Blue Ribbon Committee? Panfilo Lacson, no? Sa poll ka na naman dito, sir. Marcoleta na yan. Mas pinagkakatiwalaan niya ng maraming Pilipino. Ikaw, mas pinandidirihan ng ng maraming Pilipino. Marcoleta, mas pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, sinasaluduhan ng maraming Pilipino. Ikaw, sir, ikaw, ha? Mas hindi pinagkakatiwalaan, pinandidirihan, at kinaiinisan ng maraming Pilipino. Paano ba yan? Panfilo Lacson, sa susunod po na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, kung mayroon pa man, kasi hanggang ngayon naghahanap pa talaga ang Pilipino ng accountability dito sa ghost flood control project na ito. Dapat mayroon talagang managot itong mga pagnanakaw, mga corrupt na elected official. Ang tanong dito Sir Panfilo Lacson, kaya nyo po ba na hingin kay Senator Rodante Marcoleta itong sinasabi niyang ebidensyang nag-uugnay kay Martin Romualdez o itong mismong kanyang isinumiting minority report? Kaya niyo po bang hingin sa kanya? At sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, mababasa mo ba? Maipapakita mo ba ito sa Pilipinong sinasabi mo na iniinsulto di umano nitong mga nagsasabing
Inutil, walang kwenta ang Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig kahapon. Narito kami, mga Pilipino, nakaantabay lagi sa Senate Blue Ribbon Committee. Panfilo Lacson. Ito ang nais naming makita, sir. Itong isinumiteng minority report ni Senator Rodante Marcoleta. Kung meron mang iba pa dyan, wala kaming pakialam. Kasi baka na bago na yan. Baka na doktor na yan. Baka meron nang tinanggal at merong ipinalit. Oh. Di ba, mga kababayan, sana, Senator Panfilo Lacson, bago po mawala sa aming bibig ang pagtawag sa iyo na senator, pagbigyan niyo po kami na gamitin mo itong isinumiting minority report ni Senator Rodante Marcoleta. Gamitin niyo po ito. Dahil meron ditong mga ebidensyang nag-uugnay kay Martin Romualdez. Huwag niyo po itong iiwasan, Panfilo Lacson. Huwag niyo po itong iiwasan. Kasi kapag iniwasan niyo po ito, o may iwas na nga kayo, sa Senate Blue Ribbon Committee, mabanggit man lamang ang pangalan nitong si Martin Romualdez, agad nyo daw iniiba o pinatitigil pansamantala ang investigasyon. Aba, sana naman sir, gamitin niyo po ito at walang pipigil sa inyo kasi ito talaga ang hinihintay ng ating mga kababayan, naming mga nakasubaybay sa inyo. Sana naman sir, magpakatotoo po kayo dyan sa inyong komite. Manindigan ho kayo na kayo para sa bayan, seryoso kayo na alamin, maipakulong kung sino ang sangkot dito sa maanumalyang flood control project. Hindi yung drama-drama lang na investigasyon. Kasi ito, sir, Panfilo Lacson, sa totoo lang, ang tingin namin ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee na hinawakan mo, basura. Pinakabasurang komite sa Senado. Kung basura ang komite mo, dahil yan sa pamumuno mo. Pasensya na po, sir. Yan po talaga ang saloobin naming mga Pilipino. Naging basura, bumaho, nawala ang kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang pinakamakapangyarihan na komite sa Senado dahil ikaw ang naging chairman nito. Tablan ka po sana at makonsensya ka po sana, sir, na napakaraming Pilipino ang nagtitiis sa baha. Meron pang namamatay tuwing mayroong mga pagbaha dahil hindi maayos ang flood control project. Tablan ka po sana, mahiya ka po sana. Nipis-nipisan po ng kaunti ang kapal ng mukha. Yan po ang saloobin namin. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.